Welcome back sa YouTube channel ko at saka sa Facebook channel ko, mga buddies. Once again, Team Padato Bansay. So, andito tayo ngayon uli sa site natin. So, habang nagpapasipsip tayo, ay mayroon nagbibigay naman ako ng counting tip sa inyo. Naway konting makatulong sa tip na ito na ibibigay ko sa inyo. Kaya ako nagpasipsip ngayon, gawa ng gamitan natin ng scanner na yung may laptop na ang tube noon is 16 tube. May kamahalan noon, so hindi mo yung basta-basta mabili pagka walang pera, kung pagkulang tayo sa pera. Yun ay kalimutan ko lang yung pangalan ng scanner na yun. Basta itingnan natin kasi nabawasan na natin yung anti-radiation dyan sa baba. Nabawasan na natin yan, andito na sa taas. Natanggalan natin, ayan o. Mga galing yan sa baba, nakasiminto na yan. Yan. Galing yan sa baba lahat. Yan. So madami yan. Nakikita nyo mula dyan ang simento ng layout nila. Iba-iba kasi ang layout ng mga Hapon na ginagamit ng layout nila. Iba-ibang mga layout ng secrecy. Ito kasi 258 alignment double layout dyan ang tawag dito. So, ang deposit dito is multiple deposit dito sa area na to. Yan, sa paligid. So, ngayon, darating yung kasama namin. May dalang scanner. So, kaya pinapunta ko siya para kung kaya na ng scanner, ma-detect. Dahil natanggalan na natin ng anti-radiation. Kasi yung ginagamit niya sa baba is Japanese one lang. Hindi ko din nadala ngayon dito sa site kasi nasa barak yung Japanese one mga gamit ko. Kasi mamaya na kami bababa. So, nagpapasipsip lang muna ako. Yung Japanese one kasi, mayroon din yan na carbon. So, anti-deco yun, kaya binabalahan mo lang yun ng ginto. Kahit isang sing-sing, kwintas man o 18K na kwintas, pwede yun ibala sa Japanese one. So anti-deco yun, hindi siya makakadikit ng decoy na ano. So ang scanner kasi at mga ibang mga locator na scanner din, mga ibang gadget is nadideco yan. Kasi mayroon nga anti-radiation. Kaya minsan ng iba is mayroon na nga silang laptop, may scanner sila na mamahal. Katulad yung mayroon kaming ganung scanner doon sa kasamahan ko is mahal yon, pero hindi pa rin kami dumidepende. Kailangan pa rin ng marker, HTA marker kung saan banda. Kasi ang scanner sa ibabaw, ganyan, tulad mag-scan ka dyan, ay ito, yan, scan sa ibabaw. Tapos dyan ito, puno ng mga anti-radiation, saka mga uling. Hindi mo yan madidetect. Yan. Madidetect mo yan ng scanner, yung singaw lang niya, kung nasaan yung singaw. So kaya karamihan, yung mga nag-i-scan, is hinukay nila, sasabihin nila, wala naman. Pero sa scanner, may nakita sila. Nakita nila kasi yung ang radiation ng deposit ng gold bar, ayun ang nadetect nila doon sa ilalim. Doon kung saan tumatama doon sa mga bato-bato sa ilalim, yun ang nagpo-portion siya na akala nila yun na yun. Pero eventually ay singaw lang po yun. Kaya pag tinamaan, hinukay nyo agad, hindi po nakukuha ang tamang dig site. So nasa gilid lang po siya, ganyan no. Nasa gilid, nag-letter B lang siya. So pingis lang kayo noon. Ang kailangan noon ay mayroon marunong tumingin ng marker at saka i-maximize nila kung saan banda yung deposit. So i-adjust mo lang yon kung saan sumingaw, saan na-detect. Ikaw naman mag-adjust, tapos babasihan mo yung HTA marker at saka STA marker, surface trail marker dyan sa ibabaw kung saan nagtuturo ang mga marker, mga sign. So yan ang isang tip ko sa inyo. Kaya wag kayong basta-bastang mag-ano ng kahit mamahalin ang gamit nyo ng scanner, ay hindi po man nadidetect ng scanner kasi po mayroon po yan anti-radiation. So yung mga anti-radiation yan, may nilalagay sila dyan katulad yung mga itim, makakuha kayo mga uling, isa po yan sa anti-radiation.
Kaya hindi po nadidetect ng scanner ng basta-basta. Kailangan po dyan sa ibabaw pa lang, pag nag-layout, pag nag-remapping ay marunong po ang mag-remap ng dig site. So, marunong din po magtingin at magbasa ng analyze ng mga marker kung saan banda. Ang mga gamit po, ayan lang po ay pang final or pang definition kung talagang mayroon siyang detection sa area na yan. Ibig sabihin, positive, kaya nga lang po ay hindi siya matukoy ng gamit. Kasi po mayroon siya anti-radiation. So pag binira nyo yan, na akala nyo po na mayroon na anti-radiation, na mayroon na nakita nyo, yun po ay, kaya naman po yung sa iba, sinasabi nila, kami nag-treasure, walang nakuha. Kasi bakit? Mamahalin pa yung gamit na ginamit namin. Oo nga, mamahalin. Pero, alam nyo ba na mayroon anti-radiation? Kaya pag hukay po natin, wala pong laman. Kahit lumalim na tayo, wala pong laman. Kasi po, ang tawag doon, nalihis lang kayo kasi yung singaw lang ang nakukuha nyo. Pero eventually hindi nyo tumbok mismo talaga yung subject. So, ibig sabihin, pingis lang po kayo. Kailangan, hindi po kayo lang umasa sa gamit. Kailangan mayroon pong marunong tumingin na treasure hunter na papatingnan nyo yung lugar nyo, site nyo. Kung may marunong dyan, tingnan nyo po, ibabasa nyo kahit po na mayroon ng kayo scanner. So, kaya nga po, lahat po yan ay nababase din po sa pag-treasure nung marunong tumingin ng mga marker at saka sign para po matukoy nyo yung hinahanap natin. So, yan po ang kunting tip ko sa inyo. Kaya po nagtataka kayo, paghukay nyo sa mahal-mahal ng gamit ay wala po kayong nakuha. Kasi po ay lihis po kayo. Kumbaga pingis, lihis ba, lihis. Sa tabi lang siya. So mga nasa 5 meters lang. So hindi nyo natumbok mismo yung siguradong dig site ng deposit. Kasi singaw lang po yung nakukuha nyo. So ngayon po, nasa baba na kami. Ngayon po, i-check natin ang inyong nga pong scanner namin. Yan sa baba. Kasi nabawasan na yan ng anti-radiation. So nandoon na kami malapit. So titingnan namin kung ilan na piraso or nakapatong dyan. So ang ginagamit natin dyan, dapat po ay mayroon na Japanese one. Japanese one lang po ang ginagamit ko dyan. Kasi mayroon po yung anti-decoy. So carbon din po yung kabilaan nun, baba taas. Babalahan nyo lang po ng ginto. So simpleng gamit lang po yon, hindi kaano mahal pero accurate po yon. So yan po yung tip ko sa inyo. Lahat po kasi yan may mga anti-radiation yan, hindi po kasi basta-basta yan. Ngayon pag habang naghuhukay na kayo, may makikita kayo mga HTM marker dyan. HTM marker na pointer kung saan pababa, kung saan siya nakaturo. Kailangan bawat every time na may makita kayo, ilang feet, ilang metro ang layo ay sukatin nyo yan siya. So yun nga, pag sinukat nyo yan, mayroon yan counter sign na naman na nagsasabi mag-drive ba kayo ng pakaliwa o pakanan o pailalim o pa-slide ba kayo ng takbo. So ganun po yun, sila po ang nagsasabi kasi wala po tayong dalang mapa. Wala po tayong dalang mapa na makikita natin agad kung saan yung tamang dig site. So kaya nga po sa una pa lang, sa unang entrada pa lang ng treasure, ng magte-treasure o marunong, is yun nga po ay mag-remapping muna tayo. So hagilapin natin ang mga marker, mga coordinate marker, mga counter sign, mga counter ng marker. Ayun po ang magtuturo kung saan tamang dig site. Ang formula po noon ay una-una ay kumpas. Kailangan po marunong tayo magbasa ng kumpas, mag-analyze yung mga bearing, yung alignment. So kailangan po yun sa mga decoding, codes ba yan, code 1, code 2, code 3, code 7, saka mga elemental code. Katulad po ng north, west, east, south. Yung po ay water element, wood element, metal element, fire element. So yan po ang mga secrecy ng mga sa ibabaw habang nagre-remapping. So yan po ang dapat natin po tandaan. Hindi po basta-basta talaga ang magte-treasure. Ngayon naman sa ilalim po, yun naman ay kailangan natin yung mga HTM marker naman. Tuturo sa iyo na mayroon kang ceiling dyan na sagupain.
o naka-wall type ang deposit o nakapader siya o paanong position. So doon po tayo magbabase naman sa HTM na makukuha nyo habang naghukay ng mga bato. Anong klaseng design ng bato, anong design ng mga nakukuha nyo sa baba, ay lahat po yan ng mga nakalagay dyan ay may ibig sabihin. So mayroon din po silang nilalagay ng pangligaw. So hindi po kayo mismo ituturo doon sa dig site. So doon mismo sa deposit. So ililigaw po kayo, kaya kailangan po lahat ng makukuha nyo naman, lagi po naman kayo may kumpas. So kumpasin nyo po yan, susukatin nyo kung tama yung positioning niya, kung sakto doon sa kumpas, sa bearing niya, alignment niya, kung tumbok doon sa site, sa mismo deposit, sa iyong pupuntahan na deposit. Kasi po, ang mga ligaw na mga marker na pangligaw ay hindi po yan saktong nakaturo. Nakaligaw po yan. So, doon nyo po makikita yan sa kumpas. Pag kinumpas nyo yan at sinukat nyo, tumama po siya sa bearing kung saan po ang elemental codes kayo banda bumira sa ilalim. Kasi napaka-importante, sa ilalim po ay hindi tayo basta-basta mag-drive. Kung wala kayong marker na nagsasabi na mag-drive ka na, tapos may ceiling ka, yung kailangan po talaga may ceiling sa ilalim kasi delikado po ang sumilong ka na walang ceiling, magkukulaps po yan. At saka mayroon po yan mga lock. So kailangan po natin alam yung mga code color ng mga secrecy ng bato, ng pang-trap, at saka yung mga code color ng mga texture na lupa, mga alignment, kailangan po natin alam yan para hindi po mag-collapse ang ilalim kung nasa ilalim na po kayo habang naghuhukay. Yan po ang napaka-importante na hindi po tayo madisgrasya. At least makuha po natin ng maayos. Lahat tayo mga kababayan ay makaahon naman sa hirap kung makuha po natin ng malinis at maayos natin ang paghuhukay. So hindi po basta-basta ang pag-treasure, kaya na po ay ingat po tayo. So yan po sa baba. Finally, pagka nakita nyo na po yan, pag nandyan na, may makakita po kayo dyan na simintong matigas na ibuhabuhangin, may kasama na mga shell. At ikalawa ay mayroon po yan code color na naman ng final na positive na positive na code color water na pag ginahalo siya sa tubig ay magkukulay pink. Kulay pink po yung ang code color ng hapon ng positive ng dig site. So yan po yan ang tandaan natin. Tip ko lang sa inyo, kulay pink po ang water. Yung simento na pag binira, kahit yung simento po ay kaskasin mo, magkukulay pink. Yan na po yung pinakaharang niya o takip niya doon sa tamang deposit na pupuntahan nyo. So makikita nyo po yan sa ilalim. So yan po, tandaan nyo po, yan po ang ginagamit ng hapon ng secrecy ng code color water, na code color doon sa yung mga simento na ginamit pag na basa na siya na tubig ay may kukulay pink siya, saka yung simento po ay kulay pink. So siyempre po, pag nandiyan yung item, yan po ay may nakalagay pa rin, hindi po yung basta-basta makuha, kasi po ay mayroon yung chemical na ibubuhos para po mahawakan natin, kasi mga ngati po kayo yan. So ganun po ka tindi ang nilagay ng mga hapon, hindi po nila basta-basta na ibibigay agad. So marami pa pong dapat na gawin na bago po natin hawakan. At saka pag nakita nyo po yung item is yun po, may nakabalot pa ho yan, kaya pwede po kayong maliligaw pa. Ang akala nyo hindi na yung item na yun ang binibira, yun yung pala, yun na yun. So may nakabalot po yan ng panglas. So sa susunod ko na lang po yan sasabihin kung ano po yung panglas doon. Pero ang karamihan alam na yan na siguro yung mga ibang treasure dyan. Ito lang sinasabi ko lang dun sa mga baguhan na mga nag-treasure na hindi pa kaano alam. Kung magsusubo ka na mag-treasure, mag-iingat po kayo at hindi po basta-basta. Kailangan po ng marunong na mag-treasure para po iwas disgrasya. Hindi po basta-basta. Kailangan po nakabuta, naka-hard hat, may mask. Ito po kami, ano po yan, may mask, yan, hard hat, gloves, may mga gloves kami. Yan, may mga buta. Ako may buta rin, oh. So, naka-jacket ka. So, kailangan po, naka-safety ka sa baba. Hindi po tayo basta-basta na magbaba lang maghukay na naka-chinilas. Tapos walang hard hat, delikado po, madagdagan ka ng bato.
So di kayo mauntog ka sa mga tutulis na mga bato sa ilalim. Tendency po na masugatan yung ulo nyo. Yun po ang isa sa sa trabaho ng isang treasure hunter sa ilalim. Kailangan po safety. So unahin first safety muna bago natin unahin yung kagustuhan natin na umunlad. So ang importante ay safety po ang lahat. So yan po ang tip ko sa inyo. Sana kaunting tip ay nakatulong po sa inyo ng kaunti sa aking pong exploration dito sa Visayas area. Bansay, Team Padato. Salamat po sa watching, sa panonood nyo, at manatiling magtutok lang po kayo. Marami pa akong pupuntahan na lugar. Yan pa po yung Laguna, Antipolo, Rizal po, ay Bohol, Bicol, Pangasinan, Bulinaw, sa Cagayan de Oro, Cagayan Valley. So wait lang kayo dyan at papunta kami dyan. So dito lang talaga ako nakatutok muna sa ngayon kasi pinakausapan ko ng isang kaibigan kailangan muna ito matutukan. So kailangan talaga sa isang area ay mayroon po talaga nakatutok na treasure hunter. Hindi po yung dadalaw-dalaw lang yung treasure hunter kasi wala pong mangyayari sa operation. Kailangan po mayroon yung nakatutok para po yung mga marker ay makikita kung ano po yung actual na nangyayari sa baba at masubaybayin mo kung saan banda. So yun po ang tip ko sa inyo. Maraming po salamat sa panonood. Thank you po. God bless you all.